verses 41 hanggang 51. So yan, so mapapansin po natin dyan yung si David na tinalo niya si Goliath. Amen. So, diyan po sa verse 41, basahin po natin sa Tagalog nang hindi po tayo tumagal. Sabi po dito sa verse 41, si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David. Sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga, nang makita niyang si David ay isa lamang kabatang may maamong hitsura, nilait niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat?" At si David ay sinumpa ng Pilisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Bababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumakot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath at hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Amen. So alam niyo po ba, napakaganda po kapag pinag-aralan po natin itong kwento ni David at Goliath. Sino ba dito yung familiar na sa kwento ni David at Goliath? Amen. Alam niyo po ba, ang kwento na ito ay talagang mayroon po itong malaking impact at mahalagang lesson na dapat na mayroon tayong matutunan. Bagamat ang kwento ni David and Goliath ay very popular lamang ito sa children ministry. Pero para sa atin na mga adults, mga matured na mayroon ng mga pangunawa sa salita ng Diyos, mayroon tayong mga mahalagang aral na dapat nating matutunan sa kwentong ito ni David at ni Goliath. So kung matatandaan natin, kanina sa ating pasimula, ay ating pong pinhapiyawan yung background ni Goliath, ni David. At si Goliath ay isa siyang napakahiganti siya na tagapangunang mandirigma ng Pilisteo. Siya yung leader. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, hayaan natin na ang Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang siyang maghubog sa ating mga puso't isipan na maunawaan natin ang kwentong ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin ko po, Diyos, na patuloy mo kaming punuan ng iyong pangunawa. Sa oras na ito, Panginoon, muli na itinatas ko po sa iyo ang puso ko, ang buhay ko, ang buhay ng buong sambahayan ko, maging sa buhay ng aming bishop, sa buong kongregasyon, sa kanilang mga pamilya. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo pong alisin lahat ng mga hadlang, mga bara sa aming buhay upang hindi namin maranasan ang iyong kapangyarihan. Lord, dalangin ko po, Panginoon, minsan pa, that we want to experience your power in the name of Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, whatever circumstances we have in our life sa panahon na ito, Panginoon, at sa mga oras na ito, dalangin ko po, God,
na ito ay supilin mo. Hipuin mo po kami ng iyong bahagyang kapangyarihan upang kami ay magising sa katotohanan, upang kami ay lumakas, tumatag at magkaroon kami ng tibay ng loob na mapagtagumpayan ang lahat na aming mga pinagdadaanan sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito. Patuloy ka po na mahayag sa aming buhay. At muli na patuloy naming kinikilala ang kapangyarihan mo, ang siyang magpaapalakas sa amin. At ang kaunawaan na mula sa iyo, ang siyang magbubukas sa aming paningin, sa aming pandinig at sa aming puso. At magkaroon kami ng maluwalhating pakiramdam upang sa aming pag-uwi, mataglay namin ang iyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Ang lahat ng ito'y, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po na tinubos ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. So alam niyo po, sa ating pong buhay ngayon, dapat po na mayroon po tayong makuha na magandang aral sa ating mga pag-aaral sa simbahan, sapagkat kung mapapansin po natin, ang iba sa atin ayaw man aminin, pero ang katotohanan, linggo lang tayo nakakapagpakinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat yung araw natin mula Lunes hanggang Sabado ay iginugugol natin sa mundo na ginagalawan natin. It's because we are human. So naturally, laging sinasabi, it's normal for us to evaluate na lagi nating sinasabi, ay tao lang kasi kami, tao lang tayo, nakikibaka sa ating ginagalawang mundo. Totoo po yan, hindi naman po tayo iron, hindi naman tayo bakal, para hindi natin maramdaman yung sitwasyon sa kapaligiran, yung sitwasyon ng mga nakikita, yung ating mga nararamdaman, yung iba may mga sakit at karamdaman. So, lagi nating rason, we are just a human. Amen? Pero lagi nating tatandaan, bagamat tayo human, bagamat tayo ay mga tao, pero dapat nating pahalagahan na mayroong Diyos na magbibigay sa atin ng tibay ng loob at lakas. Amen? Sa panahon natin ngayon, do you think we need God? Amen. Yung iba, lulang-lula sila sa kanilang taglay-taglay na kayamanan, taglay-taglay na tinatangkilik, whatsoever, negosyo, trabaho, profession. Pero sa kabila noon, at the end, lahat tayo, kailangan natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. The giant we face in our life are defeated not by human strength or weaponry, but through unwavering faith in God. Kung si Goliath, tinalo niya yung tagapanguna ng mga Pilistiyo, kung si David, tinalo niya si Goliath na tagapanguna ng mga mandirigmang Pilistiyo, tayo, haharapin natin at tatalunin natin ang mga problema na mayroon tayo ngayon, hindi sa pamamagitan ng mga sandatang makamundo, hindi sa pamamagitan ng lakas ng tao, kundi sa pamamagitan ng pananampalatayang hindi natitinag na mula sa Diyos. Amen po ba? Yan. Kaya sa panahon na tayo ay nanghihina, sa panahon na tayo nanlulupaypay, dapat patuloy tayong maging firm, maging matigas tayo na panghawakan ang salita ng Diyos. The promise of hope na binigay sa atin ng Diyos. Mayroong pag-asa ang Panginoon na binigay sa atin. So, tayong lahat dapat ay umaasa sa Diyos. Kasi kung umaasa tayo sa lakas ng tao, lahat tayo mapaparam. Amen po ba? Maparaman ang ating mga pisikal na katawan, ngunit yung ating kaluluwa at yung ating lakas naman ay nagmumula sa Diyos at tayo naman ay papunta pa rin sa Diyos. Amen po ba? Ang mga higanting sa ating buhay ay hindi natatalo gamit ang sariling lakas
o mga sandata, kundi sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya sa Diyos, at ito yung katotohanang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob sa gitna ng mga pagsubok. Amen. Ano-ano ba yung mga giant sa buhay ng bawat isa sa atin? Mayroon ba kayong giant ngayon? Amen. So lahat ng iyan, wag natin gawing dahilan. Nako, because of this giant I have in my life, so I have decided to quit. Do not ever say it na naririnig kayo ng demonyo. Kasi sasabihin sa inyo ng demonyo, ay salamat kahit paano, mayroon pa naman pala akong kakampi dito. Amen? Are you getting it? Hello! So, lagi nating tatandaan, sa buhay natin, we must exercise faith with humility. Yung pananampalataya na may kasamang pagpapakumbaba. Yung pananampalataya na mayroong kasamang tibay ng loob. At yung pananampalataya na kung ano yung regalo sa'yo ng Panginoon. At yung pananampalataya na makapagbibigay kaluguran sa dakilang Diyos na buhay. Amen po ba? The reason is not quitting, but the reason is by standing firm in our faith in God. Amen po ba? David relied on divine power to conquer the Palestine champion, showing that the battles belongs to the Lord. Amen. So nananalig si David sa kapangyarihan ng Diyos upang talunin ang higanting si Goliath na nagpapatunay na ang laban ay hindi sa tao kundi sa Panginoon. Ipinapahayag niya na lalaban siya sa pangalan ng Diyos ng Israel. Hawak ang katotohanan sa Panginoon ang labang ito. Whenever we face trials, whenever we face sicknesses, whenever we face brokenness, lagi nating panghawakan ang katotohanan ng sinasabi, the battle belongs to God. Or ang labanang ito ay para sa Diyos. Amen po ba? Kahit na sa ating kawalan, lagi natin i-acknowledge ang salitang, ang labang ito ay sa Panginoon. Amen? Minsan tayo na natatalo tayo. Sino ba dito yung nagsasabi na hindi siya minsan natatalo ng kapagsubukan? Lahat tayo. Kaya nga yung minsan dahil sa kahinaan ng kanyang pananampalataya, hindi niya na ipaglalaban ang Diyos. Pero sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang nakikipaglaban sa atin. Ang katotohanan, yung mahalaga, ginagawang buntot, at yung hindi mahalaga, ginagawang ulo. Amen po ba? Hello? So dapat nating iuna ang pinakamahalaga na kung saan ang gawain ng Panginoon ay mas mahalaga sa kung anumang plano nyo sa buhay nyo. Sapagkat dito kayo pinapakain, pinalulusog ang inyong mga kaluluwa. Sa tingin nyo ba kapag tinalo nyo ang katotohanan na unahin natin ang Diyos? Kapag ipinagpalit natin ang mga walang hanggang kabuluhan na bagay sa buhay nyo, may paglalaban ba kayo sa bandang huli? Sa bandang huli, kapag nagkasakit tayo, kapag nagkasakit yung mga anak nyo, Pastor, pray mo nga ako. Kapag masakit yung katawan mo, Nay, masakit ang katawan ko. Nay, masakit ang ulo ko. Nay, masakit ang balakang ko. Oh, di ba? Pero pagdating sa mga bagay na kung sino dapat yung unahin, pagdating sa choosing, sa pagpili, inuuna mo yung mga bagay na walang kabuluhan. Amen po ba? Ngayon pa lang, tanggap nyo na yung gantimpala nyo. Ngayon pa lang, wala kayong mararanasan na pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Sa mga patuloy na sumusuhay sa kalooban ng Diyos, lalo kayo. Sabi nga ng Panginoon,
Yung mayroon, lalong magkakaroon. Yung wala na, nagsumusuhay pa, lalong mawawalan. Amen? Nag-impact ba yan sa ating pandinig? We must have a choice. Piliin natin. Ano ba yung pipiliin natin? Yung mayroon ka na, mas lalo ka pang magkakaroon, o yung wala ka na nga, mas lalo ka pang mawawalan. What's the reason? Because of the consequences that you have did before. Lahat na nangyayari, lahat na nararanasan natin ngayon, wag mong isisiyan sa Panginoon. It's because it's your choice. Kung ano tayo ngayon, resulta ito ng pagpili natin kahapon. Amen? Kung kahapon, kung mga nakaraan, nung nakilala mo ang Panginoon, nandoon sobra-sobra yung pag-ibig natin sa Diyos. Halos lahat na lang, wala tayong maititira. Binigay na natin sa Panginoon. Tapos bigla tayong naglamig na mas malamig pa sa yelo. Mayroon pa bang lalamig sa yelo sa kapanahon na natin ngayon? Mayroon. Yung mga tao na minsan na umibig sa Diyos at ngayon nawala na yung kanilang pag-ibig sa Panginoon. Sila yung mga tao na mas malamig pa sila sa yelo. Kung yung bangkay lumalamig, mayroon pang mas malamig sa bangkay at mas lumamig pa sa yelo. Ito yung mga tao na sumusuhay sa kalooban ng Diyos. Hello? Nandyan pa ba kayo? Gising pa ba? Amen. So dapat natin na maunawaan ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon sa pamamagitan ng kwento ni Haring David at ni Goliath. Ano yung una natin na bibigyan ng punto doon? Yung ating pagtitiwala sa Diyos na may magagawa siya. Nang hamunin ni Goliath ang hukbo ng Israel, walang naglakas loob na lumaban. Amen? Nung si Goliath, akala niya kasi siya yung matapang. Tagapanguna ng Pilisteo. Matapang siya, walang tatayo. Amen? Pero hindi niya akalain na buong tapang pala na haharapin siya ni David. Amen po ba? Kung yung panlaban ng Pilisteo ay sibat, pana, itak, si Haring David, nung hinarap niya si Goliath, hinarap siya nito nang mayroong pananalig na ililigtas siya ng kanyang Diyos na iniingatan sa kanyang puso. Tayo ba, kayo ba, kahit saan kayo magpunta, ang Diyos ba na inyong kinikilala ay nasa puso nyo? O baka naman, kapag tayo ay pumunta lamang sa kabilang bayan, nakalimutan natin na may Diyos tayo sa puso at nakihalo tayo doon sa mga Diyos-Diyusan. Baka mamaya, naturingan nga, nakipranchise ka, may Diyos ka sa puso mo, umuwi ka, piyestahan. Pagdating sa piyestahan, nakikain ka pa ng dinuguan. Hello? Are you getting it? Napakalaking mark mo yan sa Panginoon. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng parusa. Amen? Pinagpalit mo na nga ang Diyos, pinagpalit mo na nga ang gawain ng Diyos, pagdating doon sa lugar na pupuntahan mo, nakishalo ka pa sa ugali ng mga wala sa Diyos. Amen? Hello? Dapat kapag tinayuan mo na may Diyos ka sa puso mo, kahit saan kadalhin ng Panginoon, may paninindigan ka. Mahal ko ang aking Diyos, hindi ko siya lulukuhin. Hindi ko imamak ang aking Panginoon na pinaglilingkuran. Kaya kong ipaglaban kahit ako'y natatakam sa mga pagkain na bawal sa tinubos na ng Panginoon. Hindi ko ipagpapalit ang aking Diyos na buhay sa puso ko sa dinuguan na nakikita ko sa aming hapag. Hi, are you there? Are you getting it? Sinabi ni Haring David kay Goliath, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Ipinagdiinan niya na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa mga pisikal na sandata,
tulad ng tabak at sibat. So lagi nating tatandaan, ang bawat tagumpay natin ngayon ay hindi ito nakasalalay sa kung gaano katatag ang trabaho mo, sa gaano katatag ang kinikita mo. Amen po ba? Sapagkat darating ang panahon, kahit marami kang naipon, mauubos din yan. Hello? Kahit sa paningin mo, mayaman ka. Tapos titingnan mo, minamata mo yung nagpapahayag sa'yo ng salita ng Diyos. Tinitingnan mo mula ulo hanggang paa. Sino ba itong taong ito na nangangaral sa akin? Wala namang binatbat sa pananamit ko lang. You are mistaken. Hello? Nagkakamali ka. Amen? Ang ating tagumpay ay hindi ito nababase sa kung gaano tayo katagumpay, katanyag, kasikat. Amen po ba? Yung mga sikat na bumabagsak din. At yung mga hindi sikat, napapansin natin, ay itinataas ng Diyos. Dati itong tao na ito, mayroon akong narinig ko lang isang patutuo na nakilala nila ang lingkod ng Diyos. Na dati, nauna pa kami sa Kanya. Dati, siya yung pinapalakas namin. Pero ngayon siya na pala, ito na pala siya. Marami nang pinapalakas. Amen? Kasi nga, may kasabihan sa mundo na sabi nga, ang gulong daw ay hindi lagi nananatili sa ilalim. Spiritually, kung noon mahina tayo, ngayon, inilevel up ng Lord yung pananampalataya natin. Kaya kahit na gaano katanyag yung mga kasama natin noon, matatabunan natin yun sa level up na ginagawa sa atin ng Panginoon. Hindi dahil tayo tumanyag dahil sa tayo ay yumaman sa literal, kundi pinayaman tayo ng Panginoon sa spiritual. Amen? Hello? Kung mapapansin nyo, marami tayong mga kasabayan noon. Ngayon, nasaan? As is, still. Amen? Kaya nga, huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. Mananatili kayong nasa hulihan. Amen? Hello? Alam niyo po, ako sa mga okasyon na dinadaluhan namin, hanggat maaari, ayaw kong umupo sa hulihan. Bakit? Spiritually, yung blessings kasi nasa unahan. Bago kasi makarating yung pagbaba ng anointing sa hulihan, unahan muna yung masasaturate. Amen? Paano pala pag bumaba ang anointing ng Panginoon, may bakanting upuan dito sa unahan? Hello? Kahit bakante yan, mapapansin nyo, may anointing yan. Amen? Hello? Yung iba takot na takot. Bakit? Kasi baka mamaya tawagin na naman ako ni nanay. O baka mamaya tatanungin na naman ako. Wala na naman ako may sagot, nakakahiya. Kapag nanatili kayo, na lagi kayong nahihiya, habang buhay kayong ikakahiya. Amen? Alam niyo po sa literal na pag-aaral, hindi naman kailangan yung sobrang talino natin o yung mga anak natin. Ang mahalaga doon, yung kahit hindi mo alam, maging masigasig ka. Hindi mo ipapakilala yung sarili mo na ikaw ay mayabang, kundi kahit hindi mo alam, makipag-isa ka. Mahalaga yung pakikipag-isa. Amen? Hello? Minsan sa atin, kaya maraming nahuhuli. Maraming hindi nalalaman kung ano yung mga activity dito sa loob ng church kasi hindi nakikipag-isa. Makipag-isa naman kayo. Ay naman. Makipag-isa. Makipag-isa tayo nang nakikita natin. O nalalaman natin, ano ba yung mga ginagawa nila dyan? Amen po ba? Lagi nating sinasabi, lagi tayo nagpapaalala,
Alam nyo, para kayo magamit ng Panginoon dahil ang basihan natin, kapag kayo ay nagpaturo, gagamitin kayo ng Diyos. Amen? So, makipag-isa magpaturo. Yung iba sa atin ay ayaw na yata magpaturo. Alam na yata nila. Subukan kaya natin tayo yung magpaturo sa kanila. Alam niyo po ba, kahit po tayo tagapagturo, ay nagpapaturo din tayo. Wini-welcome lagi natin yung Espiritu ng Panginoon. Lord, turuan mo ako kasi hindi ko alam kung ako lang, hindi ko alam ito. Amen po ba? Sa totoo lang, ang hirap po mag-aral ng mensahe ng Diyos. Ang hirap. Naranasan niyo ba mga tumatayo? Naranasan niyo ba na parang masakit na dito sa ating mga, ano bang tawag dito? Yung noo. Bakit? Akala natin, sumasakit lang dahil nagugutuman tayo. Hindi. Sumasakit yan dahil na-overthink yung isip natin. Kasi minsan, kapag tayo humahawak ng Biblia, minsan na hindi natin hinihingi yung tulong at gabay ng Espiritu ng Diyos. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Amen? Every time na mag-aaral tayo, hingiin natin yung patnubay ng Panginoon. Kasi lahat ng karunungan, siya lamang ang makapagbibigay niyan sa atin. Amen po ba? Kaya si David, bagamat siya maliit, hinamak siya ng malaking tao, higante, pero wala siyang ibang pinanghawakan. Yung pangako ng Diyos. Lahat ng laban ay sa Panginoon. Naniwala ba kayo na tayong lahat na pinakipagbaka natin ay laban ni Lord sa atin? Siya ang makipaglaban para sa atin. Amen? Kahit sabihin mo pa, paano nangyari yun? Ako'y naman ang ilangan, tao naman ang ginamit. Sabi nga sa salita ng Diyos, siya ang nalaglalagay sa puso ng tao upang makasunod siya sa kalooban ng Diyos. Amen? Kung hindi tayo lagyan sa puso natin ng Panginoon ng passion, ng compassion, ng pag-ibig, hindi natin siya masusunod. Amen ba? Hello? Di ba si David, ang puso niya ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ayaw niya nang mahiwalay eh. Kaya nga sa panahon na siya ay nanghihina, sabi niya doon sa Psalms 51, di ba? Create in me a clean heart, O God, and restore a spirit within me. Sa panahon na nanghihina tayo, huwag tayong maghanap ng mga bagay na hindi makakatulong na tayo ay lumakas. Sa panahon na nanghihina tayo, kausapin natin ang Panginoon, Lord, create in me a clean heart. Lord, do not let my heart be troubled. Bakit? Ang puso natin, diyan ang gagaling yung buhay natin. Kung ano yung laman ng puso natin, yun yung lalabas sa bibig natin. Amen po ba? So siya yung pinanggagalingan kung bakit tayo nabubuhay dahil yung puso natin, puso yan ng Diyos. Amen po ba? So isa pa na ginamit ni David na pangsanggalang, na pangtalo doon sa higante na tagapanguna sa Pilisteo ay yung bato at ang salita ng Diyos. Kung mapapansin natin, mayroon ba tayong mga pinaghawakan na life verse? May pinanghawakan ba tayo na salita ng Diyos? Lord, sabi mo, Panginoon, iwanan man ako ng tao, pero ikaw hindi ka mang iiwan. Di ba, Lord, sabi mo, walang naglingkod sa'yo na iyong ipinahiya. Yun yung mga sinasabi. Si David, mayroon siyang pinanghawakan na salita ng kanyang ama na nasa langit. Mayroon siyang pinanghawakan na salita ng Diyos na kung saan the battle belongs to God. Yun lang yung gamit ni David. Pati yung bato. David simply used yung isang tirador at 5 makikinis na bato na mula doon sa sapa. At sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, ang bato ay tumama sa noo ni Goliath at
nagpapatunay na sa lahat na ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Kasi pinanghawakan niya ang salita ng Diyos that His battle belongs to God. Tayo, kaya ba natin sabihin sa lahat na pinagdadaanan natin, hindi yung, wag mo muna akong kausapin dyan, may pinagdadaanan ako, ang hirap ng pinagdadaanan ko, umalis ka nga dyan sa harapan ko. Hindi sinabi ni David sa kanyang tatay na si Jesse, Tatay Jesse, umalis ka nga muna dyan, wag mo muna akong utusan na maghatid ako ng mga pangangailangan ng mga kapatid ko sa labanan, kasi mayroon akong pinagdadaanan. Sa halip, nilabanan niya na mayroong pananampalatayang hindi natitinag. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kanyang pinaghahawakan, that His battle belongs to God. Amen? Ang lahat ng laban natin ay para sa ang Diyos ang maglalaban para sa atin. So lagi nating tatandaan mga kapatid, lahat tayo mayroong gulayat na hinaharap. Amen po ba? We can defeat them with the Lord's help. And our Goliath we face today may be a number of trials, challenges, and temptation we have right now. So katulad ni David, there are truths that can help us defeat our unwanted situation. Katulad ni Haring David, meron din tayong mga kinakaharap na mga hindi natin ginustong mga sitwasyon. Amen po ba? Pero lagi nating tatandaan na kasama natin ang Diyos. Amen po ba? And faith in God brings courage. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay magdadala ito sa atin ng tibay ng loob. Si David, kahit maliit siya, maging maliit man din yung mga bato, kung si Goliath mayroong sword, spear, and shield, humarap siya sa pangalan ng makapangyarihang Diyos na buhay. Sabi doon sa 1 Samuel 17:45. Sandatang literal ang katumbas sa sandata ni David. Amen po ba? At times all of us must stand against those who mock and reveal. So, dapat tayo ay manatiling matatag kahit na tayo'y laitin. Kahit tayo i-turn down. And some of us sometimes will face some earthly power as mighty as Goliath. Minsan daw po tayong lahat ay kumakaharap din ng mga makasanlibutang kapangyarihan na mas makapangyarihan pa kay Goliath, na tinutularan din si Goliath. But pag ito ay nangyari sa ating mga buhay, we should emulate the courage of David. Pag sinabing emulate, tularan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, we should emulate the spirit of David. Sino ba dito yung mga magagaling sa English? When we say emulate, tularan. Yan. So, yan. Sabi dito, the courage of David who was mighty because he had faith in the name of the Lord of hosts. Faith can also help us face our fears with courage. So, ang pananampalataya natin, tutulong din ito sa atin upang harapin natin yung takot. Amen? Yung iba sa atin takot. Laging takot. Kaya minsan, napapagkamalan siya na siya yung takusa. With God, we can do the impossible. In David, alam na natin ang nangyari. Nang kinuha niya ang bato sa kanyang bag at hinawakan niya ito at ibinato kay Goliath sa noo, natumba na si Goliath. Kaya nung makita ng mga Pilistiyo na natalo ng kanilang champion, na naman dirigma, natakot na sila para sa kanilang buhay. Kasi wala nang magtatanggol sa kanila, namatay na si Goliath. Bago pa sila maglaban, sabi ng mga tao, ay hindi ito mananalo kasi si David ang liit. Sabi nga, di ba, si Goliath mismo, sabi niya kay David, haharap ka sa akin, baka ikaw ipapatayin ko. Sabi nga, ano ba yung mapapala ng bat-bat mo? Amen? Di ba kalimitan, ganyan tayo, mayroon tayo sa atin. Kaya minsan tayo, nanliliit sa ating mga sarili. Minsan tayo, kahit gustong-gusto natin magtrabaho, hindi natin magawa kasi sinasabi sa atin, naku, ano ba yan? Hindi mo kaya yan, hindi mo kaya magtrabaho. Hindi kaya ng utak mo. Pero lagi mong tatandaan, lahat ng iyan
panindigan natin ang salita ng Diyos. My battles belongs to God. Amen po ba? So, yan yung dapat natin tanan. Lahat ng laban natin ay ang Diyos ang maglalaban para sa atin. Ipinakita ni David na with God, nothing shall be impossible. Sabi nga sa Luke 1:37, di ba? Walang imposible o walang mahirap sa Diyos. Tayo lang yung nagsasabi nun kasi mahina tayo. Kasi yung pananampalataya natin, pinalitan natin ng negatibo. Sinabihan ka lang, naku, hindi ka nagagaling. Naku, hindi na pala ako gagaling. Yan, kayo na lang, dito na lang ako, hindi na ako hahayo kasi hindi na ako gagaling. Naniniwala ka ba na lahat ng sakit mo sa katawan, gulayat mo yan. Yung kawalan, gulayat mo yan. Yung kahirapan, gulayat natin to. Amen po ba? Hello? Kaya sabi nga ni President Russell Nelson, as President Russell Nelson says, when we are facing our own Goliath, we are entitled through our worthiness to receive revelation to help us with our righteous endeavors. Sabi sa Tagalog, kapag hinaharap daw po natin ang ating sariling Goliath, tayo ay pinagkalooban ng karapatan sa pamamagitan ng ating kabutihan na tumanggap ng revelasyon upang tulungan tayo sa ating mabubuting hangarin. Kaya tanggapin natin yung mga Goliath na dumarating sa buhay natin. Bakit? Sabi nga, sa pamamagitan nito, bibigyan tayo ng pagkakaluban tayo ng karapatan na magiging mabuti pa rin tayo. Amen po ba? Sa kabila na tayo mag-rebelde, piliin natin ang maging mabuti. Amen po ba? At tatanggap tayo ng revelasyon. Magkakaroon tayo ng kalinawan. Yung revelasyon ng Panginoon, malinaw na masasanggap natin, matatanggap natin, makakapag-isip tayo ng tama. Amen po ba? At sa tulong ng Diyos, makakatayo tayo ng matatag, taglay ang pananampalataya, at magtatagumpay tayo. Kaya kapag tayo mayroong kinakaharap, huwag nating sabihin, ako ang hina ko ngayon. Parang hindi ka na makakain. Kasi stress kasi ako ngayon. Hello. Alam niyo po ba, dapat lahat tayo, malalaman na lang na tayo stress kung napapansin natin na naging dry tayo. Stress talaga yan. Amen? Hello. Na lumiliit tayo, pumapayat tayo, stress talaga yan. Pero yung lagi mong i-declare na ako, stress na ako ngayon. So, talagang ma-stress ka. Ulit-ulitin mo ba naman na i-deklara ang stress? Amen. Yan. Dinideklara mo, stress eh. Di ba dapat i-deklara mo, my battles belongs to my God. Hindi yung stress. Di ba? Kapag diniklara mo na stress ka, no, stress kasi ako ngayon. Hindi yung my battle belongs to God. Imbes na harapin natin yung kinakaharap natin na sitwasyon at tatanggap tayo ng malinaw na revelasyon mula sa Diyos, paano ka makakatanggap ng revelasyon mula kay God kung stress ka? Ni ayaw mong tumanggap ng kausap. Malay mo, yung kausap mo pala, ginagamit na tinig na pala yun ni Lord. Para sabihin, magpakatatag ka. Tibayan mo ang iyong loob. Mas higit pa nga yun, yung naranasan ni Jesus Christ doon sa Kalbaryo eh. Yun lang dinuraan si Jesus Christ. Hindi mo pa nga naranasang duraan. Naku, na-stress ako sa kapitbahay ko. Stress ako doon sa kapitbahay ko. Wala ba naman? Paggising mo ba naman? Ang dami-dami ng makikitang tao. Gawa ng kanilang mga alaga. Di ba? So, bibigyan ka na, hindi ka na makakapag-isip, ano kaya yung pwedeng gawin dito? Imbes na bibigyan ka ng Lord ng revelasyon. What if kausapin mo yung may-ari niyan? Na wag naman na hayaan na magtumpok ng tao sa harapan mo. O, di ba?
Malinaw pa, hindi yung pag-isip mo, naku, stress, 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 stress. Hello? Nandyan pa ba kayo? Whatever trials or Goliath we have right now, let our God pray for us. Let our leaders pray for us. Let our friends na may Kristo sa puso na tulungan mo nga ako, ipanalangin niyo nga ako ngayon. We're just waiting anyway. Sa lahat ng mga nangahihingi ng panalangin, na lalong-lalo na alam naman namin na connected sa amin at lalong-lalo nang connected sa Panginoon, you are most welcome. Amen? Yung nasa malayo nga, amen po ba? Yung nasa malayo, isang sabi lang, nanay, intercede niyo po ako, pray mo po ako ngayon. Mayroon po kasi ako ngayon. O, di ba? Simpleng bagay, yung ganong mga sitwasyon sa buhay niya. Lagi niyang i-acknowledge si nanay. Tulungan mo po ako, Panginoon. Lagi siyang nakakakonek dito. Kaya kilala ko. Kapag mayroong pinagdadaanan ang ating mga kapatid, kasi nakakakonek lagi. Pero kapag walang pinagdadaanan, hindi mo mahagilap. Ni emote ko, wala. Pero kapag mayroong mga pinagdadaanan, ang bilis lumipad, parang saranggola ang mensahe. Amen po ba? Minatutunan ba kayo doon? Sabi sa unang Korinto 10:13, naku, gasgas na ito. Pero babasahin pa rin natin. No test or temptation that comes your way is beyond the curse of what others have had to face. So wala daw pa pong pagsubok na binigay sa atin ang Diyos na hindi naranasan ng iba. Ibig sabihin, lahat yan, kaya ibinigay sa atin, kasi gusto ng Panginoon na maranasan din natin. Lahat na nararanasan natin, yung aming mga pinagdadaanan nyo rin, at pinagdadaanan din ng iba. Amen po ba? All we need is to remember that God will never let us down. He'll always be in our side to help us come through it. Tutulungan tayo ng Diyos, lagi siyang nasa tabi natin. Hindi niya hahayaan na tayo ay bumagsak. Kaya nga mayroong nga kanta, di ba? At nang ako ay manalig, natuto ng magtagumpay. At kung nanghihinay, pinalalakas. Amen? Minsan siguro hindi na natin yan naaalala. Kasi kapag mahina tayo, sinasamahan na lang, pinapahinuhod na lang natin yung ating physical sa nanghihina nating kalooban. Kaya ang nangyayari, hindi lang stress yung nararanasan, anxiety na. Amen po ba? Lagi nating tatandaan, our battle belongs to God. Kahit kulitin mo ng kulitin ang Panginoon, Lord, iyo ito, laban mo ito. Hindi ka aawayin ng Diyos dahil pangako niya yan sa atin. Amen. Sabi nga ng Panginoon, you are not alone. Child, you are not alone. We are not alone. Our struggles and temptations are common human experiences. Lahat ng mga pinagdadaanan natin ngayon, common na to. Normal na to sa tao na maranasan. Amen po ba? Yung pinagdadaanan natin kung paano makapagpaaral, makapagpatapos ng anak, pinagdadaanan niya ng lahat. Mapalad yung tapos na. Nagpapatuto sila, ay ganyan din ako dati. Amen? Lahat na pinagdadaanan natin, napagdaanan ng lahat. Walang hindi, kaya hindi nyo makakaila yan. Amen? Mas higit pa yung pinagdadaanan ng ating Panginoon. Pero sabi niya sa atin, your battle belongs to me. God says. Amen po ba? God sets the limits. Ang Diyos ang nagtatakda ng hangganan. So hindi natin pwedeng limitahan yung pagsubok na nararanasan natin kasi si Lord pa rin ang magtatakda na hanggang dyan na lang yung pagsubok ko sa'yo, anak. I think kayang-kaya mo eh. Amen?
Minsan sa atin, minsan pala tayo nagkakamali din. Sabi sa amin, Lord, tama na. Pinangungunahan natin si Lord. Where in fact, siya yung magsisit ng limit sa bawat sitwasyon na mayroon tayo. Amen po ba? He will never allow us to be pushed beyond our capacity to endure. Hindi niya kailanman papayagang tayo ay subukin ng higit sa ating kakayahang tiisin. Kaya ka binigyan ng Panginoon yan dahil nakikita ng Diyos, kayang-kaya mo pang tiisin. He is the one who give us the limits. Amen po ba? There is always an exit. Lagi nating tandaan kapag mayroon tayong gulayat, kapag tayo mayroong pagsubok, laging mayroong daan palabas. Laging mayroong daan na mayroong katapusan. Pagdating or pag dumarating yung mga pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan natin ang lahat ng ito. Amen? So wag lagi nating sasabihin, Lord, tama naman na. Tuyong-tuyo na ang balat ko, Lord. Amen? Alam niyo po ba, bago po ito na imensahe sa kongregasyon, tinuruan na rin ako ng Panginoon. O nga naman, bakit ba gagahayaan kong matuyo ang balat ko sa stress? Diba? Where sabi ng Panginoon, Elsa, your battle belongs to me. Amen? Hello? Kaya kapag lumalapit ang mga anak ko, kapag tumitingin sa akin na mayroong kahulugan, anak, alam ng Panginoon yan. Mag-pray lang tayo. Hindi, no, ano ba naman yan, anak? Minsan sa atin yung iba, kaya yun yung advantage na kay Christ tayo. Kasi nakakapagpayo tayo kahit na mga mahal natin sa buhay, napapayuhan natin ng matino, ng matuwid. Pero kapag wala, minsan di ba, kapag wala, kailangan ko ng ganito, si eskwela kailangan na to. Anong gusto mo, magnakaw ako? Di ba ganon? Nakaka-relate ba tayo? Diba? Pag sinabi ng anak, Mama, gutom ako, gusto ko ng biskwit. Anong gusto mo? Magluwa ako ng biskwit. Diba? Normal na yan na mga dialogue ng mga tao. Minsan nadadaya din tayo. Amen po. Patuto ko nga kagabi, 12:00 na. Katatapos ko lang mag-aral ng mensahe. Sabi ng aming apo, Mami, gutom ako. Sabi ko naman, antok na ako. Gusto ko magpahinga. Gigising pa ako ng maaga, anak. Gutom nga ni ako. Sabi niya, kahit itlog iprito mo. O kaya sabi niya, hotdog. Sabi ko, wala nang hotdog. Kahit na itlog. Sabi ko, wala. Nag-utos ako. Lahat na makita ko na tumatayo, nagising. Sabi ko, prito mo nga ito. Walang sumasagot. So, I have no choice. Tumayo ako, iprinito ko. Kumain yung bata. Kasi kahuli-hulihan, na-realize ko, nga pala. Mensahe pa lang pala sa akin ng Panginoon. Tapos ito na naman, parang bubuyuhin yata ako. Minsan ganun tayo eh. Minsan nakakaligtaan natin, nandiyan na yung paalala, nauna na yung Word of God, pero hindi pa rin tayo natitinag. Amen po ba? Kahit sabihin mo, kahit na bata yan, minsan nasasanay na rin tayo, minsan nasasanay na rin tayong magsinungaling. Pag sinabi ng anak natin, may pera ka, wala. Pero mayroon. Kasi normal na yun sa atin. Pero lagi nating tatandaan, sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan natin, present lagi si Lord. Amen? Siya yung magtatakda ng limit sa ating mga bibig. Siya yung magtatakda ng limitasyon sa ating puso. Tama na yan, mukhang mabigat na yung dinadala mo. At siya rin yung magtatakda kung gusto niya na tapusin na. Sabi nga, kapag mayroong pinagdadaanan, mayroon ding lalabasan. Amen? Kaya yung mga pinagdadaanan natin, lalabas din yan. Kaya pag uwi nyo, sabihin mo, stress, labas. Problema, labas. Kawalan, labas. Sakit, layas. Hindi yung iba, naku, sabi nila, hindi na ako gagaling. Sabi nila, naku, ganito na ako. Amen? Lagi nating tatandaan. Sabihin nga natin, our battles belongs to God.
Glory to God. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos, napakabuti niya. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. We thank you for this message, O God, sa kabila ng bagamat ito ay very popular na kwento. Ngunit salamat Panginoon sapagkat meron kaming napulot na mahalagang aral sa kwento na ito. Salamat po Ama, napakabuti mo O Diyos. Ang lahat ng ito ay binabalik ko sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.